Our Daily Bread, April 27, 2024 by Katara Paton, that entitled, Pull the Weeds of Worry. For today's scripture is Mateo Kapitulo 13, versikulo 3 hanggang 8 at versikulo 18 hanggang 23. Sabi dito, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakalang mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. And let's just skip to the main verse, which is the Matthew 13:22 na ang sabi, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Papuri sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And the story goes like this. After burying a few seeds in a planter in my backyard, I waited to see the results, reading that the seeds would sprout within 10 to 14 days. I checked often as I watered the soil. Soon I saw a few green leaves pushing their way out of the soil. But my bubble burst quickly when my husband told me those were weeds. He encouraged me to pull them quickly so that they would not choke the plants I was trying to grow. Nakakatuwa yung mga taong nagko-contribute to plant trees, right? I mean, they are trying to save the world by doing that. Adding green sa mundo nating pabawas na ng pabawas yung mga puno at halaman. Well, sabi pagkatapos daw niyang magbaon ng ilang buto sa planter sa kanilang likod bahay, masugid niya daw inantay ang resulta nito. Kasi nabasa niya daw na pagkalipas ng 10 o 14 araw ay may makikita na siyang usbong. Pero napansin daw ng kanyang asawa na hindi ito yung kanyang itinanim at ito daw ay isang damo. Agad naman daw siyang hinikayat ng kanyang asawa na bunutin ito para hindi nito patayin ang nais niyang palaguin. Jesus also told of the importance of dealing with intruders that can impede our spiritual growth. He explained a portion of his parable this way. When a sower cast his seed, some fell among thorns and choked the plants. That was in Matthew 13:7. Thorns or weeds will do just that to plants, stop their growth, and worry will surely stunt our spiritual growth. Reading scripture and praying are great ways to grow our faith. But I have found I need to watch out for the thorns of worry. They'll choke the good word that has been planted in me, making me focus on what could go wrong. Tinuturuan din tayo ng Diyos ng mga kahalagahan kung paano tayo makikisalamuha sa mga nanghihimasok na maaaring humadlang sa ating spiritual na paglago. Ipinaliwanag niya na itutulad ng mga binhi na nahulog sa mga walang kakayahang magpalago ng lupa at ang mga binhi ay nangamatay. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pagdarasal ay magandang paraan upang makapag-ipon ng matatabang lupa para ating pagtaniman ng pananampalataya. Pero kahit nasa matabang lupa na, hindi pa rin exempted sa mga damo o tinik ng pag-aalala. They choke, ang sabi, nakasasakal. Nabubura nito ang mga magagandang salita na naikintal o naitanim
na sa ating mga isip na dinadala tayo upang mas makita ang negativities o maaaring maging hindi magandang bunga sa buhay. The fruit of the Spirit found in Scripture include such things as love, joy, peace. That was in Galatians 5:22. But in order for us to bear that fruit in God's strength, we need to pull any weeds of doubt or worry that may distract us and cause us to focus on anything other than Him. Ang bunga ng Espiritu na makikita sa Scripture ay naglalaman ng pag-ibig, kaligayahan, at kapayapaan. Sa Galatians 5:22. Pero in order para magbunga tayo ng ganoon, sa pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon, mabubunot natin ang mga damong sisira sa ating pananampalataya. Doon sa point na yon, walang iba na tayong makikita kundi ang Diyos lamang. Maraming damo sa garden ng ating buhay. Maraming struggles and reasons to give up. If we focused on letting them swallow all our planted good words, mahirap din alisin ang mga damong to. Hindi ito pwedeng pakiusapan. Hindi sila madadala sa simpleng pakiusapan lamang. We need God. We need His help to remove all those negativities, all that drones us and choke us. Sinasakal tayo ng mga bagay na hindi mahalaga, na binibigyan natin ng importansya. Ang Diyos, binibigyan niya tayo ng kalayaan habang naglilingkod sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng biyaya ng kasaganahan at ng pamumunga sa bawat araw. So let us all open our doors to Jesus for our spiritual growth. God bless everyone.